Umuugong ngayon ang isang may init na balita matapos lumabas ang ulat na ilang mataas na opisyal ng seguridad, kabilang ang ilang general, ay nagbigay umano ng matinding babala ng malaking pagtutol sa ilang polisiya ng gobyerno. Ayon sa mga paunang impormasyon, ipinaparating umano ng grupo ang kanilang pangamba sa direksyon ng ilang desisyon ng administrasyon, bagay na nagdulot ng matinding tensyon sa sektor ng seguridad. Hindi pa malinaw kung anong partikular na polisiya ang tinutukoy, ngunit sinasabing may kaugnayan ito sa mga programang may direktang epekto sa pambansang depensa. Dahil dito, nabahala umano ang Malacanang at agad na nagsagawa ng serye ng closed-door meetings upang siyasatin ang pinag-ugatang dahilan ng nasabing babala. Ilang insider ang nagkuwento na umabot pa raw sa biglaang pagtaas ng alert level sa ilang ahensya habang pinaplansa ang posibleng hakbang ng administrasyon. Sa loob ng palasyo, mahigpit na mino-monitor ang sitwasyon upang maiwasan ang paglala ng tensyon sa pagitan ng pamahalaan at ng hanay ng mga opisyal ng seguridad. Sa gitna ng mabilis na pag-init ng usapin, lumitaw din ang balitang ikinabahala umano ni na Pangulong Ferdinand PBBM Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos ang bigat ng sitwasyon, lalo na at maaaring makaapekto ito sa katatagan ng gobyerno kung hindi agad mapagkakasunduan. Gayunpaman, nananatiling kalmado ang mga opisyal ng palasyo sa kanilang pahayag, iginiit na bukas ang administrasyon sa dialogo at handang harapin ang anumang hinaing. Hinihikayat ng pamahalaan ng publiko na manatiling mahinahon habang patuloy ang negosasyon at paglalabas ng opisyal na detalye. Revolution or military takeover. Panoorin natin sandali itong vlog ni Showbiz Chikadoro at mamaya magbigay ako ng reaksyon. Ito ang eksena ngayon sa batasang pambansa. Tila isang drill ang ginagawa at kapansin-pansin na may awtoridad sa loob ng Congress. Ayon sa post ni Sas Sasotay, nagpa-drill exercise daw sa Congress kanina just in case daw magka-revolution. Kung ayaw ng revolusyon, magkusa kayong baguhin ang bulok na system of liquidation ninyo sa Kongreso. Proper liquidation or revolution, #hindi MOOE pera yan. Kasabay ito ng ang mga supporter ni dating President Rodrigo Duterte, nagpahayag ng pagsuporta sa labas ng Quezon City Prosecutor's Office. So, maraming salamat sa Sasu. Ano ang basihan ng Congress na mag-conduct ng drill na ganyan? I believe it so dahil connecting the dots, posible, dahil may post si retired General Romeo V. Poques, PMA Class 81. Isa sa pumirma doon sa Manifesto of Support demanding the immediate release of Doc Badoy and Ka Eric. Yung post ni General Poques, sabi niya, mabuti ni-release nyo kaagad si Ka Eric at Doc Badoy dahil libo-libong PMAers ang naghahanda na mag-rally, mag-protest with placards dyan sa batasang pambansa. Na mabasa nyo dyan sa, sa post, Facebook post ni General Poques. Dahil galit na galit ang mga PMAers itong ginawa ng Congress, yung illegal detention kay Ka Eric and Doc Badoy. So yun, napraning sila. Maganda. Ito, meron ding retired PMA graduate class 1983, isang vlogger na katulad ko, si Pinoy Survivor. Nako, minora niya ang Kongreso. Sabi niya, the people can shut you down. Your power rests on the people. Mga tao, wala nang tiwala. Mga arrogante kayo. Ganon. Kaya saludo ako dito sa vlogger nito, Pinoy Survivor. Paki-subscribe naman si Sir Dan ng PMA Class 83.
kakampi natin ito, makabayan itong vlogger nito. Okay, huwag kayong mataranta sa Congress, basta gawin nyo lang ng tama. Kung ipagpatuloy nyo ang maling gawain, huwag kayong magsisi dahil retired generals ang mangulo. Sasama ako sa mga PMers. Plus, ang taong bayan, naghihintay lang yan ng go signal. Kaya panoorin natin ang vlog ni Pinoy Survivor habang minumura niya ang Congress na ngayon naprapraning na. You're just be misunderstood. Ako, masasabihin, mumurahin ko pa ang Congress eh. Buti pa nga, tame na tame si Doc Lorraine. Ako, mumurahin ko mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar eh. Kasi, people of the Philippines, ang Congress, really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo eh. Kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple. Because kung hindi kayong mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Nadinig nyo lang yung nag-file ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Hindi biro yung nagpirmahan, panay general. No, nandun pa. Nandun general problem. Sama mo na si General Merchandise, General Upholstery, General Manager, no? Panay bota, retired. Hindi makapirma yung mga active eh. Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga active na yung mga upper class nila, na mga ina-idol nila, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress eh. Kasi saan to pupulutin pagka hinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuhin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face do sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo. Dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, inaabuso ninyo. At ang issue, hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililihis nyo pa yung topic para yung taong bayan maloko ninyo. Hindi loko-loko ang taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You better, yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution.
somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na Resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo, bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you, 25 million, Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran, papatayin ninyo yung nakagawian na, kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na palakaran, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolutionary government. And I'm warning you, I am for you, guys. Marami akong kakilala dyan sa Congress at saka sa Senate. Eh. May mga kakilala rin ako kahit papaano. So, I'm warning you because kayo eh. Umabuso talaga kayo. And ngayon, ililis nyo pa. Babanatan nyo pa SMNI. No, sige, tanggalin nyo na yung franchise. Gusto nyo, summary hearing. Tanggalin nyo na yung franchise. But that will not save you the perception of the people. Akala nyo nakawala kayo? Mga ungas, ganun ng tao. Ganun yung nadidinig ko. Mga walang niya kayo. Kami nagbabayad ng taxes. Kahit nga ako walang ka pera-pera, sabihin sa US na thank you for supporting BP Sara. Oh, thank you. In fairness kay Tambaluslos, naging sportman din siya, hindi siya nagalit. Smile, kailang mapait niyang ngiti. So, salamat, Crisette Lauretatio, sa mga ganiting post, nakakatanggal stress. Marami talagang nagmamahal kay BP Sara. Marami talagang nagmamahal sa mga Duterte kahit saang panig ng mundo. Di ba? Okay. Kahapon ba yon yung Speak Up Day? Nako, ang daming tao na nagpakita. Grabe. Sana maulit pa ito. Speak Up Day. Sana may mag-organize dito sa Cagayan de Oro. Sino bang taga Cagayan de Oro? Kaya mag-organize ako. Mag-Speak Up Day tayo. Okay. Panoorin natin ang video tungkol sa Speak Up Day kahapon para kay PRRD at BP Sara. Sir Chan, kamusta naman po ang kalagayan ng ating patuloy na isinasagawang pagsuporta sa ating former president? So far, sir, ngayon at dumadagsa po ang mga tao na sumusuporta po sa ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sir, dito po sa Quezon City Circle. Gaano po karami, Sir Chan, yung mga supporters po ngayon na Hindi ko sa naman, Quezon? Sige po. hindi ko na mabilang kasi yung dala ko hong mga t-shirt dito na piniprint natin na may tatak na we love Tatay Digong and we love Sara, support Sara at we support ka Eric, Dr. Lorin Badoy and SMNI. Naubos po eh. And marami, hindi ko na po ma-counting ngayon. Okay. Sir Chan, bakit ninyo Hello? bakit nakikita ko kasi, naririnig niyo ako? Hello? Naririnig niyo po si Ma'am Lorraine? Naririnig, Yes, ma'am. naririnig mo ba ako, Sir Chan? Parang hindi niya. Yes, Sir Chan. Muli, isa po sa gustong ibahagi ni Ma'am Lorraine, ano po yung inyong pinaghugutan? Kasi nakasulat Yes. Protect Sara. Bakit Yes. Protect Sara? Yun din yung gusto natin Bakit malaman. bakit ganun yung nakasulat sa inyo, sir? Okay, una,
Alam natin kamakailan nag-file po ng petition na naman itong si Congressman Franz Castro diyan po sa Korte Suprema. At kung papansinin po natin, kaya sabi natin, protektahan po natin si Inday Sara at hindi ko na papangalanan kung sino tong isang nasa Senado na pinagre-resign. Kung mapapansin po natin, maliwanag po sa sambayan ng Pilipino kung sino po yung nagtatrabaho ng matino. Siya po ang tinitira ng gobyernong ito. So, ang sinasabi ninyo, Sir Dan, ay ang tingin ninyo, ang perspektiba ninyo, ang ating Vice President ay endangered ngayon, ay in grave danger ngayon. Tama ba? Base po sa nangyayari, siguro naman nakita lang po ng mga nanonood po natin at tagapakinig, inumpisahan po ito sa confidential fund, Yes. at impeachment, kung ano-ano binabato po sa ating mahal na Vice Presidente, at sinugundahan pa naman ito sa kanyang ama, sa ating mahal na Tatay Digong, yung ICC, kaya nga may mga tarpaulin po kami dito, no to ICC, maliwanag naman at alam naman natin kung sino ho yung nasa likod naman po nito at nagmamandi obra po nitong gustong matanggal po ang Duterte para po malaya po sila na magawa po nila ang kanilang gusto dito po sa gobyerno. Sir, wala na kasi si President Duterte sa poder, di po ba? Pero bakit ganun pa rin ang suporta ninyo sa kanya? Uulitin ko lang po yung sinabi po namin. 6 na taong po binigyan po tayo ng kapayapaan. Lagi ko sinasabi rin sa vlog ko po to, bilang isang Pilipino, may pagmamalaki ko na ako'y Pilipino, taas noo ako kahit kanino. Noong panahon po ng nanunungkulan pa bilang presidente, ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Number 2, kaya masasabi ko po yan, na kahit ako, even me, na sa Davao, lahat po ng lugar sa Mindanao, alas na ikutan ko nung panahon po ni Tatay, very peaceful, maglakad ka, tahimik, gabi, wala akong kinakatakutan, at talagang takot yung mga kriminal, So, iba po ang tatak Duterte, talagang ipinakita niya po na poprotektahan po tayo ni Tatay, hindi lang tayo pinotrektahan, itinaas pa po niya ang ating moral bilang Pilipino. Yes. Very good. Well, may comment ako dyan. Yung pinaggagawa ni na Franz Castro, parang isang malaking katangahan yan. Totoo. I want to explain why. Dada sila ng dada about ICC. ICC can be invoked if the country is unwilling or unable to conduct prosecution. Oh. Ngayon, andyan sila sa Quezon City Prosecution's Office, nagpa-file ng kaso. So, ibig sabihin, di ba? Are we unable or are we unwilling? Wait, on the one side, let's talk about ICC. Tapos, on the one side, file tayo sa case. I do not see the sense na... Can you see the huge... Mahirap talaga mag-set up pala pag live TV. Dahan-dahan lang, attorney. At nakita naman natin, so obvious talaga na propaganda lang talaga ang ginagawa nila. Wala nang ibang intention pa at parang paninira lang. Sir Chan, isa na lang sa akin dito ay ano po ba ang sigaw ng ating mga kasamahan dyan sa yung patuloy na isinasagawang rally? Actually, isa lang po ang sigaw po rito ng lahat ng pinagsama-sama ng sabay na Pilipino. Bumalik po, ibalik po ang tunay na agila. Ibalik po ang Duterte. At yun po ang panawagan po ng lahat ng mga kasamahan po natin dito sapagkat nakita po natin yung tunay na malasakit at may kamay na bakal sa mga masamang loob. Kaya ho, panawagan po ng nandito po sa atin, ibalik po ang totoong agila ng Pilipinas. Demokrasya tayo. So may karapatan lahat sa kanilang paninipan. Di ba magtanong? Sige, sunod ako sa Ma'am Lorraine. Sir, kasama din ba sa goals ninyo, sa adhikain ninyo, na by 2025, wala ng CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso?
Ma'am, Ma'am Lorraine, before ako sagutin yan, at alam niyo po, nais ko muna pong kung yung pagkakataong ito na batiin po kayo po ang mga bagong bayani po ng mga mamamahayag ng ating bansang Pilipinas. Ano po, ma'am? Kayo po ni Ka Eric at saka po kayo po, Dr. Lorraine Badoy. So sagutin ko po yung tanong po nyo. Ano po regarding po dyan sa 2025 kung wala na. Basta ho, matanggal po yung salot na 3 kamatayang black dyan na nasa Kongreso. Ano ho, mawawala ho yan. No, ako doon dahil, di ba, marijuana was legal there and very sensitive ang ilong ko doon. So, talagang palaging nakaganon ako at that time. So, yeah, I'm not justifying it. I'm simply describing what the life in New York looks like. And remember when they were in exile, doon nga niya na-meet si Lisa di ba? That's how it was. That it continued after he became president is something we don't know. Pero yung nakita ko naman, gano'ng ako katagal sa cabinet, and siyempre nakikita din natin siya in other settings. Alam mo kung drug addict ka, hindi ka makakadugtong-dugtong ng salita na. You cannot link your sentences together. Magiging incoherent ka. Hindi totoo magiging incoherent ka. Sila ang pinakamagaling magsinungaling, magmanipula, at sila ang pinakamagaling na, anong tawag doon? Yung magpanggap. Magpanggap, pretend. Magpanggap. Ito po mga kareaksyon, isang doktor na nagtatrabaho at i-explain po niya dito na wala pong gamot sa mga pampublikong ospital, mga kareaksyon. Mga walang kaluluwa, mga walang puso, mga walang bituka, mga walang apdo, mga walang hiya kayo, makinig kayo sa doktor na ito, pati PhilHealth, pati health care ng Pilipinas ay talaga pong mga kareaksyon, nilimas po ang pera. Ito po, pakinggan po natin ha. Akong nanungkulan bilang mga kababayan ko. Sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Inihintay nila ang kanilang pang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po, wala pa po tayong gamot, wala po tayong budget para sa inyong mga gamot. Naghihintay po tayo, wala po kami magagawa, mahirap po tayo na bansa. Sa mga pangyayari po ngayon sa ating lipunan, lahat ng nakikita natin, mali po pala ang aking mga sinabi noon. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera, nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya. Sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Hustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig na mga paa na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan, sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH,
lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po. Nako, mga ka-reaction. Na-shock po ako doon, mga ka-reaction. Na-shock po ako sa doktor na yun. Grabe, wala pa talaga silang mga kaluluwa, mga tao na ito. Pati po yung healthcare system natin, ninanakawan. Ito, pakinggan po natin ang tagapagsinungaling ng Malacanang. Dito po, nabutata po siya dito, ha. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Eugene Fernandez, IBC 13. Nako, mga ka-reaction. Good morning, Yusek. With regards to the auction of the Bureau of Customs regarding with the luxury car